Sa pagbaba ng ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte, Zubiri, Romualdez na ungusan satisfaction rating ni na BBM VP Sara. Mas mataas ang nakuhang satisfaction rating ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at Speaker Ferdinand Martin Romualdez kumpara kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ay batay sa resulta ng third quarter Pulso ng Pilipino Tracking Survey ng The Issues and Advocacy Center or The Center na ginawa mula Setyembre 23 hanggang 30. Si Marcos ay nakapagtala ng net satisfaction rating na 58%, mas mababa sa 69% rating na naitala nito sa second quarter survey. Si Duterte ay nakapagtala naman ng 54% net satisfaction rating. Mas mababa ito ng 14% sa kanyang nakuha sa mas naunang survey. Samantala, si Zubiri ay nakapagtala naman ng pagtaas. Mula 70% ay umakyat ang net satisfaction rating nito sa 72%. Si Romualdez naman ay nakapagtala ng 5% pagtaas sa kanyang net satisfaction rating at naging 60%. Ayon sa The Center, ito ang pinakamataas na performance rating na naitala ng incumbent speaker sa kasaysayan ng Kamara de Representantes. Both Zubiri and Romualdez are credited for leading their respective chambers in support of the legislative agenda of the administration, sabi po ng The Center. So, ibig sabihin, napakaraming Pilipino po ang satisfied sa trabaho ni Zubiri at Romualdez. Okay, so samantalahin po natin, porque mataas po ang ratings ni Miguel Zubiri at Martin Romualdez, meron pong katanungan ang taong bayan. Much has been said about the confidential funds. Hanggang ngayon po, pinag-uusapan pa yung confidential funds na yan. May mga tao na gustong tanggalan ng confidential funds ang Vice Presidente at ang Presidente natin. Na nung una, tulad ko, akala ko ang Vice Presidente na ang may confidential funds. Lumabas na halos lahat pala, kung di man lahat ng ahensya ng gobyerno ay may confidential funds. So nagpapasalamat po tayo at tayo ay nadagdagan ang ating kaalaman tungkol dito sa confidential funds. So yan po ay controversial, lalo na po sa side ni Vice President Sara Duterte. Kahit na sinasabi ng COA na wala pong anomalya sa paggastos ni VP Sara sa kanyang confidential funds, pero ang dami pong nagsasabi, yung mga ayaw kay Vice President Sara Duterte, yung gustong pabagsakin siya, o yung iba simple sinisiraan siya dahil siya daw ang malakas na contender sa pagkapresidente sa 2028. Tapos, lumabas yung balita na ang Kamara de Representantes ay wala pong confidential funds. Yan po ay inilabas sa isang interview kay Stella Kimbo. Panoorin po natin ulit yung sinabi niya. Okay. Squarely, wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Ano po yung, para lang po sa for everyone's benefit, how is that different from confidential? Kasi pag tinignan mo kasi yung GAA, it's under the same head. Tama po. Kasi ang heading ay confidential, intelligence, and extraordinary. So, magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po ng confidential. Yung extraordinary po ay yung katulad po halimbawa ng expenses during calamities. So, that's an example of extraordinary expense. Yung pong kakaiba po, parang gano'n. Unforeseen circumstances. Yes, parang gano'n. Opo. Hindi siya confidential. Yes. So in short, that's fake news. Yes. Yes, boss. So ayan po, wala daw pong confidential funds ang House of Representatives. Ang meron sila ay extraordinary expenses. Ito daw ay auditable, hindi katulad ng confidential funds na unaudited.
Pero bakit may mga lumalabas naman na balita na sinabi ni VP Sara habang sila ay hinahanap ang confidential funds ni VP Sara ay na-submit na nito sa COA yung mga papeles kung saan ginamit at na-liquidate na yung expenses ng confidential funds niya. Hindi po ba nakakalito? Sasabihin ng iba, unaudited. Pero nakapag-submit naman ng papeles si VP Sara sa COA. At sinabi na ng COA na wala silang nakikitang anomalya sa paggastos ni VP Sara. Ito po bang mga balitang ito na pilit na pinagmumukhang ninakaw o ibinulsa ni VP Sara yung confidential funds ay para po linlangin ang taong bayan? So kung ano pa man yan, ipinaliwanag na ni VP Sara na according sa COA, sa inilabas na report ng COA, wala pong anomalya sa ginawa ni Vice President Sara Duterte. At ito na nga po, lumabas na nga ang impormasyon na wala mang confidential funds ang House of Representatives. Sila naman po ay merong tinatawag na extraordinary expenses. At ito daw ay auditable, sabi po ni Miss Stella Kimbo. Pero bakit may mga nagsasabi na yung sinasabing auditable na extraordinary expenses ay certification lang ang kailangan? So ibig bang sabihin, pipirma lang yung congressman doon sa certificate? Ano kaya ang sinasabi doon sa certificate? Kasi pinalalabas ng mga whistleblower o yung mga nagsabi tungkol dyan sa extraordinary expenses na yan, na wala pong itemization or hindi po detalyado yung certification. Basta pipirma lang sila dun sa certificate na ginastos nila yung pondo. Ganun lang po ba kasimple yun? So ngayon po, nung lumabas itong balitang ito, marami naman po ang nagtatanong na. Kasi kung marami ang nagtanong at ibig malaman kung ano yung confidential funds na yun, saan ginagamit ito ba ay naliliquidate? Ito ba ay totoong as in confidential? So siguro, kailangan ding malaman ng taong bayan kung ano itong extraordinary expenses. Ang paliwanag ni Ms. Kimbo ay kunyari daw nagkaroon ng calamity, ay doon gagamitin yung pondo. Pero ano yung mga lumalabas na kailangan lang ng pirma doon sa certification para malaman at matunayan na ginastos ng congressman yung pera. So, dahil sa mataas ang satisfaction rating ni Zubiri at ni Romualdez at sila po ang mga may mataas na posisyon sa Senado at sa House of Representatives, hindi po ba dapat malaman na rin ng taong bayan ano po ba talaga ang extraordinary expenses? Talaga bang totoo yung sinasabi ng mga nag-aakusa na certification lang or pirma lang ng congressman ang kailangan para mapatunayan na nagastos nila yung pondo? Hindi na kailangan i-detalye kung saan napunta, kung sinong binayaran, kung para saan yung mga ginastos nila. Hindi ba, kung naging malaking issue yung confidential funds, dapat din po nating malaman kung ano ba talaga itong extraordinary expenses. Dahil nakita natin sa video, parang chill-chill lang si Ms. Kimbo nung sinasabi niya ang kaibahan ng confidential funds saka ng extraordinary expenses. At nalaman po natin na ang extraordinary expenses ng Kamara de Representantes ay 1.6 billion. Sasabihin natin na naghihirap ang Pilipinas. Sa panahon ngayon, hirap ang taong bayan, lalo na sa pagbabayad ng tax or ng buwis. Tapos malalaman natin na napupunta rin malalaking halagang ito sa Senado, sa House of Representatives, at yung kanilang paggastos ay hindi na dinidetalye kung saan napunta. Hindi tulad nung sa Office of the President or sa Office of the Vice President or sa mga ahensya dyan sa ehekutibo na kailangan detalyado kung saan napupunta, kung saan ginastos yung pera. Bakit ngayon lumalabas sa Senado at sa House of Representatives na pirma lang ang kailangan? Solved na ang lahat. Wala nang tanong-tanong kung saan ginamit ang pondo. Kaya ba siguro itong mga makabayan black hindi nag-iingay nung lumabas itong extraordinary expenses na to? Kung makabanat sila sa confidential funds, ay ganun-ganun na lang. Ngayon, kailangan din ng taong bayan malaman kung saan napupunta yung pondo ninyo. Itong 1.6 billion ay saan po napunta? Pera po yan ng taong bayan na kayo ang inatasang humawak. So may karapatan siguro ang taong bayan malaman
kung saan nyo ginastos ang pera ng taong bayan. Hindi po ba dapat patas? Kung pinaalam nyo sa taong bayan at nagpapasalamat po kami dahil ngayon nadagdagan ng aming kaalaman tungkol dyan sa confidential funds na yan. At salamat din sa confidential funds na yan, nalaman namin na meron pa palang extraordinary expenses. Hindi po ba dapat malaman din namin kung ano ang ginawa nyo sa perang yan, saan nyo ginastos, sino binayaran nyo, ano ang mga proyekto nyo, or para saan nyo inubos yung inyong extraordinary expenses. The people has the right to know. Kung inyong naipaalam sa amin ang tungkol sa confidential funds, hindi ba dapat ipaalam nyo rin sa amin ang katotohanan behind the extraordinary expenses? So dahil mataas ang ratings ni Zubiri at sa ni Romualdez at sila ang may hawak ng mataas na posisyon sa Senado at sa House of Representatives, hindi po ba kayo din dapat ang manguna at gumawa ng paraan para malaman ng taong bayan kung saan napupunta yung extraordinary expenses na yan? Dahil sabi nga po, iba yung confidential funds at iba yung extraordinary expenses. Pero magkaiba man po yan, karapatan pa rin po ng taong bayan na malaman kung ano yung mga funds na yan, kung saan nagagamit yung mga perang yan, para masigurado po natin na walang anomalyang nangyayari behind these funds. So sana po may magsalita na galing sa hanay ninyo sa Senado at sa House of Representatives, ipaliwanag po ng detalyado kung ano yan extraordinary expenses na yan. At totoo bang pirma lang ang kailangan sa certification na yan at wala nang itemized detail kung ano ang nangyari at saan napunta ang pera ng taong bayan. We have the right to know. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa issue nitong extraordinary expenses na to? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.